Ngayong Sunday guys is Father's Day na. So itong tatay ko nag-request, naglambing kay Mrs. Gusto daw niyang mamasyal. So nung tinanong ni Mrs. kung saan niya gustong magpunta, aba akalain niyo ba naman gusto daw puntahan yung hometown ng kanyang pinakamamahal na asawa. Dito lang naman yan guys sa Samar, diba? So dahil gusto natin mapagbigyan ng request ni tatay, eto, tumakbo na agad ako sa pinaka-reliable kong sasakyan. Biglaan guys, isang araw lang ang meron ako para makapaghanda. Chinek ko na agad yung langis, yung transmission, dahil kapapalit lang naman ang engine oil nito, so wala tayong problema sa pagbiyahe. At dahil almost 1,000 kilometers ang tatakbuhin natin from Quezon City to Samar, syempre hindi lang pwedeng makina at transmission ang ating isi-check. Kailangan din nating siguraduhin na maayos ang ating brakes. So ito, kailangan ninyong pumili ng tamang brake fluid. Para malaman yan guys, nakalagay naman sa takip ng inyong reservoir kung anong klase, kung .3 or .4. Kapag .4 guys, yan yung ginagamit usually sa mga SUV tsaka sa mga mas mabibigat at mabibilis na sasakyan kasi meron silang mas mataas na boiling point. Ang .3 nga pala mga bossing is merong 140 degrees Celsius na boiling point. Kung titignan nyo naman ang .4 is meron siyang 155 degrees Celsius na wet boiling point. So mas mataas bago siya magkulo. At syempre, para maiwasan ang overheat dahil malayo nga ang ating biyahe, kailangan nyong i-check ang coolant natin. Sa mga nagtataka nga pala anong klase ng coolant ang ginagamit ko sa Everest ko, dahil pula ang nakikita nyo dyan, syempre yung Asian Red din ang aking ginagamit. Ayan. Sinigurado ko na rin guys na syempre lahat ng lug nuts natin masisikip. Mamaya naman sa biyahe natin matanggalan tayo ng gulong, diba? So delikado yon. Tapos sinilip ko na rin dyan yung ilalim ng sasakyan. Need nating siguraduhin guys na wala tayong leak kasi delikado rin pag nagkaroon tayo ng leak. Sinigurado ko na rin syempre na nandyan lahat ng aking basic tools kasi hindi natin alam, baka mga ilangan tayo bigla. Tapos nagdala na rin ako ng extra fluids para sa mahaba-habang biyahe, meron tayong reserba. Sabado ng umaga guys, bumangon na ako 3:00 pa lang. Pero kinagabihan pa lang, hinanda na namin ni Mrs. lahat ng gagamitin para dadamputin na lang namin lahat yan. At eto ko, pupungas-pungas pa. Si Mrs. ayun, naghahanda kahit papano na makakain namin sa biyahe. Syempre malayo yun, baka magutom kasi kami. Syempre hindi pwedeng maiwan yung gamot ko, malayo ang Samar guys. Kaya kailangan siguraduhin ko dala ko lahat ng gamot ko. Lalong-lalo na syempre yung pain reliever. At eto na nga yung mga biyanan ko guys, kitang-kita niya naman si tatay. Kahit hirap na hirap sa paglalakad dahil sa pagkaka-stroke niya, tapos senior pa yan ha. Pero dahil sa excited siya sa biyahe nga to, sige kahit 3:00 gumising ng maaga. Kasama nga pala namin dyan si Kuya Roger, yung pamangkin ni nanay kasi siya yung nakakabisado dito sa Samar. Bago bumiyahe, syempre nag-search na kami sa Waze kung ilang oras at gaano kalayo ang biyahe. Imagine guys, 13 hours, 600 kilometers yan. Ano ba yun? Mi? Yung Mi? Oo, yan yan. Yan na ba yung tinatawag na ano? Bito ka ng... Bito ka ng manok. O... Paahon? Oo nga, paahon. Oo nga, paahon. This is it. Ayaw mo. Unang stopover guys dahil gutom na yung mga kasama ko, 10:30 na. Dito muna kami sa Kamayan sa dagat. Ayan, nakikita nyo, napakaganda pala ng lugar na to. Floating restaurant siya. Yes, nakatayo siya mismo sa ibabaw ng dagat. Ayan. Second stopover, Legazpi Albay. 6:18 na kasi at kailangan ng kumain ng mga kasama kong senior. Tapos syempre, kaya dito na rin kami kumain para naman maganda yung view habang nagdi-dinner, di ba? Ako lang naman ano ako sa dumating dito. 10:49. Anong unang kinuha natin? Anong unang kinuha? Queuing number, no? Queuing number. Nasa malayo. Malayo queuing number. Ayan. So ano na? 6 o'clock ng umaga na. Sunday. Kami nakakuha ng ticket. Papunta na tayo dun sa port. Yung detalye nung sa ticketing, hindi ko alam si Mrs. na nagbayad. Mauna mo lang magbaba. Mababa mo na. Ito na guys, at exactly 12 noon umalis na yung barko. Grabe, 6:30 kami nakapasok ng port pero 12 noon pa pala siya aalis, diba? Ang tagal namin na tingga rin dun sa loob.
Tapos ito na, napakaganda ng view. Ito na yata yung dagat na naghihiwalay sa Luzon at sa Visayas. Napakaganda, di ba? Asul na asul yung dagat. Ito, sulit yung pagod. Ano kailan kaya yun? Ito na si tatay at si nanay. Ayan, sinisilip na yung sinilangang bayan ni nanay. Si tatay naman, marami daw kasi siyang ala-ala rito kaya gusto niyang bumalik. Ito, napaka-sweet naman talaga na mag-asawang to. Nakakatuwa, di ba? Bago kami bumiyahe ng Samar guys, sabi nila, malubak daw ang daan papuntang Calbayog at Catbalogan. Kaya dito kami sa Katarman dumaan. At ito, napakaganda ng view. Imagine guys, nagkaroon kami ng pagkakataon na makita ang Pacific Ocean. Napakaganda niyan guys, grabe. Pag nandyan kayo, tumigil muna kayo para magpa-picture. Binsan lang sa pagkakataon yan, kaya samantalahin nyo na. Ito na't nakarating na rin kami finally ng San Policarpio. 7:05 na kami nakarating. Grabe, napakahabang biyahe. Pakita ko sa inyo kung ilang kilometro ang aming tinakbo. 827 kilometers guys. Tapos ako lang ang nag-drive niyan. Hindi na ako nakipagpalit kay Mrs. Mahugas na kita din. Kuan na kita, mabibisi na karon ni dada doon. Yung kami ko dada din na dito. Yung mga ano ko dito. Oops, akala mo nakakaintindi ng waray. Tatawa-tawa lang yan pero walang naintindihan yan kahit isa. Service road yung dagat. Yun yung dagat yung nasa kabila. Kasi ito, service road. Linaw nyo. Timig ikaw. Wala sa magtuloy, nadapa eh. Pinadapa mo. Unang araw pa lang guys, eto't nag-aya na sila nanay. Meron kami agad assignment. Syempre naman, dinalaw na rin namin yung mga kamag-anakan, lahat ng kapatid, pinsan at pamangkin ni nanay pinuntahan namin. Hindi na nga namin na i-video yung iba kasi si Mrs. busy rin syempre, na-miss ba naman niya lahat ng kamag-anakan niya eh. Day 2, syempre may pasyal na naman pero bawat pasyal namin syempre kailangan i-check natin maigi yung ating sasakyan. Siya nga pala mga bossing, ang Preston products kailangan ninyong siguradihin na original ang inyong nabili. Check ang Facebook page ng Preston Philippines at bumili lamang sa mga authorized dealer ng Preston at sa Clorox Philippines. Pag nandito ka na sa Samar guys, wag niyong palampasin na makaligo. Syempre, sa napakagandang Pacific Ocean. Ayan, hindi lang ako basta naligo. Nagbangka pa nga, di ba? Tapos, eto na yung mga biyanan ko. Sabi niya, Mrs., matagal na raw hindi nakakapunta ng dagat ang nanay at tatay niya. Kaya eto, excited. Lumusong ka agad. Ante, anong tawag dito, ante? Bibingka? Bibingka. Bibingkang gawa sa bigas. Ito. Bigas din. Pero anong tawag? Salukara. 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 Puto. Puto. May bakintol. Tapos ito, tita. Ay, ante. Sarungsong. Sarungsong. Puro gawa sa bigas, no, ante? Lahat yan. Gawa ng bigas. Ito yung mga kinakain namin, no? Mga shells. Sarap. Yan. Tsaka to. Ito kakain ka na. Tay? Naghanap buhay ka pa na. Kailangan tayo kahit saan ka makarating, naghahanap buhay ka. Pero ang highlight ng pagpunta namin dito sa Samar, syempre, yung isang linggong celebration ng kanilang fiesta. Ayan, wala nang pumunta kami rito, araw-araw merong event. Tapos dito mo makikita na ayan, meron pang mga parada, may mga majorette pa at may mga banda. Nakakatuwa, diba? Kasi sa Maynila, halos hindi ko na nararanasan yung gantong klase ng fiesta. Dito usong-uso rin yung nagbabahay-bahay ka sa mga kamag-anakan. Dito nga pala sa Samar guys, napakaraming kamag-anakan nila Mrs. Bawat bahay na kamag-anak may sari-sariling handa. Syempre nakailang punta rin kami, iniikutan namin lahat ng bahay tas kain ng kain. Grabe. Kaya eto, sa pangatlong bahay na pinuntahan namin, halos di na ako nakakain dahil sa sobrang busog. Kinabukasan naman, ganun ulit. Handaan pa rin. Magbabahay-bahay na naman kami. Kasama naman namin sila tatay at nanay. Eto, tuwan-tuwa si tatay at mararanasan din niya magbahay-bahay para makikain. Sinabi mo. At yan? O, diba? May natutunan na akong salitang waray. Kasi, yun daw ang binabanggit sa mga bahay-bahay pagpapasok ka para makikain at makipiesta.
Maupay nga patron, Barangay Alugan, San Policarpo, Eastern Samar. Salamat sa di malilimutang experience sa susunod ulit na taon. Salamat po.